Mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Tanang mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak, lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad, at doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon. Panginoon nating lahat, sa bingit ng kamatayay hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, "Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon.
Magandang araw mga kaparokya. Tuesday na naman po, kaya tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Sa school po namin, isa po sa mga kaugalian ay sa upper left-hand side ng test paper, meron po kami dong sinusulat. Ano yon? A, M, D, G. Tapos may cross po sa gitna. Ano po ibig sabihin ng AMDG? Ito po ay salitang Latin na actually acronym po siya ng Ad Maiorem Dei Gloriam. Ano po ibig sabihin nito? For the greater glory of God. Ito po ay isa sa mga kilalang motto, ika nga, ng Society of Jesus na nagmula po sa kanilang founder, si Saint Ignatius of Loyola. AMDG, for the greater glory of God. Gawin mo ang lahat para sa ikakalwalhati, pagpaparangal sa Diyos. At mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, paulit-ulit na sinabi ni Jesus ang salitang parangal. Sapagkat ang ating pong ebanghelyo mula po sa chapter 17 ng ebanghelyo ayon kay San Juan, ito po ay sinasabing panalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad, bago po siya lumisan sa kanilang piling, bago po niya harapin ang krus. Pagpaparangal sa Diyos. Napakagandang mensahe po ito para sa lahat, para sa bawat Kristiyano. What does it mean to glorify? Pagpaparangal? Pagtataas? Meron tayong tinitingala. Hindi po ba pag sinabing glory, ito po yung pinakamaganda? Kaya nga mga kapatid, magandang maging motto ng bawat Kristiyano, itong for the greater glory of God. Actually, minsan sa mga palabas po natin dito sa TV Maria, nakalagay po yun sa dulo ng bawat programa. Sapagkat mga kapatid, nakikita natin ito sa buhay ni Jesus. Ang lahat ng ginagawa ni Jesus ay pagpaparangal sa Ama. Ang kanyang buong buhay ay umiikot po sa dahilang ito. Yung kanyang pagpapagaling sa may sakit, hindi ito tungkol sa kanya. Pagpaparangal ito sa Ama. Yung pagpapakain niya sa mga nagugutom, hindi ito tungkol sa kanya. Pagpaparangal ito sa Ama. Ang pagpapatawad ng kasalanan, pagpapalaya sa masamang espiritu, ang kanyang mga aral at turo, ito po ay hindi tungkol sa kanya, kundi pagpaparangal sa Ama. Hindi siya ang makilala, kundi ang Diyos ang makilala. Sabi ko nga po, magandang maging batayan ng ating buhay itong katagang for the greater glory of God. And how do we glorify God? Meron po kong 3 kataga na gustong i-offer para sa reflection ngayong araw na ito. Una, it's not always about me. Hindi palaging tungkol sa akin. Sapagkat mapatid ang human tendency po natin, palaging tungkol sa ating sarili. Palaging bumabalik sa sarili. Mga kapatid, ang buhay natin ay hindi para makilala o matignan ang sarili. May higit pa na dapat tingalain. Higit pa na dapat ipakilala. Higit pa na dapat tignan. At ito ay walang iba kundi ang Diyos. Ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng ating ginagawa, sino nga bang nakikilala? Ang sarili o ang Diyos? Remember, it's not always about me. Pangalawa, it is because of God. Mga kapatid, dahil sa Diyos at para sa Diyos, ang lahat ng ginagawa natin sa ating buhay. Tandaan, nagagawa natin ang lahat ng bagay dahil meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas. Hindi ba sinabi to ni Saint Paul sa letter to the Philippians? I can do all things through Christ who strengthens me. At mga kapatid, magandang alalahanin, oo, meron tayong galing, oo, meron tayong gilas at lakas. Pero ang lahat ng ito ay dahil sa Diyos. Kaya ang lahat ng ginagawa, dapat din para sa Diyos. Pangatlo at panghuli, give your more.
Kung nais nating magbigay parangal sa Diyos, ibigay natin yung higit pa sa Diyos. Sapagkat ang human tendency muli natin, minimum lang ang ating bibigay. Para lang pumasa, para lang makalusot. We always give the bare minimum. Pero, magandang tanong, ano po ba yung higit pa? Ano po ba yung more na kaya nating ibigay o gawin para sa Diyos? And when we talk of more, it's not about quantity. Madalas iniisip natin pag more o marami, ito ay palaging nabibilang. Pero ang more na hinihingi sa atin ng Panginoon, hindi quantity, kundi quality. Kung paano ang kalidad ng ating pagkatao, paano ang kalidad ng ating espiritualidad, paano yung kalidad ng ating pagmamahal, ay mas matimbang, mas binibigyan ng halaga. For the greater glory of God. Ang lahat ng bagay gawin natin para parangalan ang Diyos. At sa Hotline with the Lord, maganda yung pagdasal po natin ng bawat isa. Tayong lahat na unti-unti bumabalik na po sa mga normal at ordinaryong gawain ng buhay, pinapaalala sa atin. Lahat ng meron tayo, galing sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. At higit sa lahat, ang hamon sa atin, everything for God's greater glory. Let me pray for you and pray over you. Panginoon namin Diyos, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga opportunities na binibigay mo sa amin. Panginoon, ito'y pagkilala po ng iyong biyaya at regalo sa aming buhay. Nagpapasalamat kami sapagkat sa pamagitan ng mga biyaya at regalong ito, kami po ay hindi lamang nagiging kapaki-pakinabang, pero kami po ay nagbibigay parangal sa iyo. Lord, lahat po sana ng gawin namin sa araw na ito ay palaging para sa iyong kadakilaan, para parangalan ka. At Panginoon, ang lahat ng papuri at pasalamat ay patungo lagi sa iyo. Hiniling namin to sa ngalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa ating paikisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Speaking of greater glory of God, shout out sa lahat ng mga estudyante na gagraduate ngayong taong ito. Palapit na yung graduation season. Shout out din sa lahat ng mga guro, sa lahat ng mga nagsumikap na hubugin ang mga mag-aaral natin. At syempre, palagi nating tandaan ang lahat ng ito, always for God's greater glory. Kaya mapatid, paanyaya po, watch, like, share, and inspire. At tangkilikin natin ang TV Maria Philippines sa lahat ng mga social media accounts, pati na rin po sa ating mga programa at palatuntunan. God bless, and we'll see you soon.